Ito ang ating sinasabi sa nakaraang video na kapag pinasok na tayo ng mga warships ng China ay halos wala nang magagawa ang ating bansa dahil na rin sa kakulangan ng sapat na warships na magbabantay at huli na rin bago pa mahabol ito ng ating Philippine Navy. Totoo yan mga utol, no? Sobrang kulang natin sa asset. Kaya nga tayo nag-a-acquire o bumibili na bumibili. So marami na po tayong mga paparating na mga orders ng mga barko o mga warships na makakadagdag sa ating depensa. Tayo naman ay dumidepensa mga utol, hindi naman po tayo umuopensa. Dumidepensa tayo sa ating teritoryo dito sa pagbabalak ng China o sa layunin ng China na agawin itong mga teritoryo natin. Kasi nga 'di ba yun, sinasabi nila palagi sa kanila yung mga teritoryo na yun. At parang pinalalabas pa nila na tayo po yung nangaagaw ng teritoryo sa kanila. Tayo yung walang karapatan. Ganun palagi pinasabi nila. And doon sa sinasabi sa statement ng China na freedom of navigation, nasa loob na po sila ng ating teritoryo. Wala pong problema kung nasa labas sila ng ating exclusive economic zone. Pero itong tatlong barko dito sa may Zambales banda, pumasok na po talaga na tinatayang 34 nautical miles lang. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, matindi-tindi to. Tungkol na naman sa issue natin sa China, sa West Philippine Sea mga utol. Pero napakaganda nitong balita na to mula kay Sir Romel TV. Pa-subscribe siya. Ayan no. Ayan na. Warship ng Pilipinas hinarap ang China. Missile armed vessels gagawin sa Pinas. Ano nga ba ito? So alamin na natin. Game na. Sa gitna ng patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, nagpakita ng magkasamang puwersa ang Philippine Air Force at US Air Force sa himpapawid ng pinag-aagawang teritoryo na kung tawagin ay Scarborough Shoal at wala naman silang nakaharap na nagbabantay na Chinese aircrafts. Nag-deploy ng tatlong FA-50 light combat aircraft ang ating Air Force at kasama nito ang dalawang B-1 bomber aircraft ng US Air Force. At magandang sinyalis ang magkasamang pagpapatrolya na ito dahil nagpapakitang suportado pa rin ng Amerika ang Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. Pero naisip nyo ba mga utol na kung sakaling hindi natin kaalyado yung US, kung hindi tayo tinutulungan ng US, palagay nyo ba tuluyan na tayong inagawan ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea? Ano sa palagay niyo? Pa-comment na lang. Tuloy muna natin. Ang ginawa na ito ay hindi lang din patrol missions, kundi pagsasanay na rin para sa ating Air Force na matutunan kung paano mag-intercept ng kalabang aircraft kung sakaling pasukin ng ating airspace. Ngunit habang mapayapa ang himpapawid sa West Philippine Sea, ay ganoon naman kalala ang sitwasyon sa karagatan nito matapos na mataang pumasok ang nasa tatlong Chinese Navy warships sa ating teritoryo, na kung saan dumaan ito mismo sa kaloob-looban ng Pinas nang walang pahintulot sa Philippine government. Totoo yan mga utol ha. Kailan lang yan nangyari? Kaagad namang tindeploy ang BRP Jose Rizal na isang guided missile frigate ng Philippine Navy upang bantayan ng mahigpit ang tatlong warships na ito ng China at siguraduhin walang gagawing masama ang mga ito sa ating bansa. Maliban sa BRP Jose Rizal, hinarap din ng ating Navy sa China ang dalawang Del Pilar class offshore patrol vessels na mga donasyong barko ng Amerika sa ating bansa. At habang naglalayag ang mga Chinese vessels sa loob ng Pilipinas, ay sinusundan din ito ng ating mga Acero class fast attack craft na kaya ding magpalubog ng mga warships. Navy, itong mga white, yung mga tinatawag na Coast Guard, no? Coast Guard vessels. Mga naval ship. Okay? Mga pandigma na, mga barkong pandigma. Nagbabala naman ang hukbong sinatahan sa ginawa na ito ng China, ngunit dumipensa naman ang Chinese government
at sinabing may karapatan silang dumaan doon dahil parte ito ng kanilang Freedom of Navigation Operations at wala dapat na ikabahala ang Pilipinas dito. Ito ang ating sinasabi sa nakaraang video na kapag pinasok na tayo ng mga warships ng China ay halos wala nang magagawa ang ating bansa dahil na rin sa kakulangan ng sapat na warships na magbabantay at huli na rin bago pa mahabol ito ng ating Philippine Navy. Totoo yan mga utol, no? Sobrang kulang natin sa asset. Kaya nga tayo nag-a-acquire o bumibili na bumibili. So marami na po tayong mga paparating na mga orders ng mga barko o mga warships na makakadagdag sa ating depensa. Tayo naman ay dumidepensa mga utol. Hindi naman po tayo umuopensa. Dumidepensa tayo sa ating teritoryo dito sa pagbabalak ng China o sa layunin ng China na agawin itong mga teritoryo natin. Kasi nga, di ba, yun, sinasabi nila palagi sa kanila yung mga teritoryo na yun. At parang pinalalabas pa nila na tayo po yung nangaagaw ng teritoryo sa kanila. Tayo yung walang karapatan. Ganun palagi pinasabi nila. And doon sa sinasabi sa statement ng China na freedom of navigation, nasa loob na po sila ng ating teritoryo. Wala pong problema kung nasa labas sila ng ating exclusive economic zone. Pero itong 3 barko dito sa may Zambales banda, pumasok na po talaga na tinatayang 34 nautical miles lamang ang lapit sa may baybayin ng Zambales. Gaano kalayo? Gaano kalapit yun? Ang itinalaga ng international law na exclusive economic zone ay 150 nautical miles. So, nasa loob na po sila ng ating teritoryo. Malapit na nga sa territorial waters, which is 12 nautical miles. Okay? So, di ba? Maling-mali yung sinasabi nila na wala silang nilalabag na international law itong China. Laging pabaliktad ang kanilang mga tinuturan. At lagi pang pinalalabas na tayo pa yung mali. Okay? Pero, good news na rin na naitaboy natin sila. Dapat pang bumili ng mas maraming vessels sa ilalim ng AFP Modernization Program katulad ng ginagawa ng Philippine Coast Guard sa ngayon na kung saan mayroon silang paparating na 49 na vessels na magpapaigting pa ng kanilang presensya sa West Philippine Sea. Samantalang sa isa pang balita, galing sa Max Defense, mayroon na namang bagong proyekto ang Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program na kung saan pinaplanong bibili sila ng karagdagang 10 Acero-class fast attack craft at sinasabing nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 16 na bilyong piso. Grabe, no? Napakalaking halaga ng mga Acero-class na ito kumpara sa naunang nabili mula sa Israel dahil dito na sa bansa gagawin ang mga naturang vessels at ang maganda pa dito ay lahat ng ito ay magkakaroon ng spike and loss surface-to-surface missiles. Nice one. Wala pang masyadong budget ang hukbong sandatahan sa ngayon upang bumili ng maraming warships at padalawa-dalawa lamang sa ngayon ang kanilang pinipili kaya malaki ang magiging papel ng mga Acero class dahil ito ang magiging pangdepensa ng bansa kapag napasok na ng tuluyan ang kaloob-looban ng Pilipinas. Totoo mga utol na napakahina ng ating Navy. Okay? At sa totoo lamang, napakarami nating shipyards dito sa Pilipinas. Okay? Pero wala po yata, kung hindi ako nagkakamali kung hindi ako nagkakamali, walang gumagawa ng parang mga warships. Okay? Puro commercial ships ang ginagawa. Or yung mga shipyards natin, puro mga maintenance lamang at saka kumpuni-kumpuni. Okay? So, kung gagawa na tayo dito sa Pilipinas, mas mabuti kasi napakarami naman nating shipyards. Okay? Tapos yung ino-order natin, mga utol, talagang matagal na po naka-order yan. Talaga lamang matagal gawin ng barko. Imagine yung yan, di ba? So, meron tayong order sa South Korea, sa Hyundai, kung daw nagkakamali. Meron din tayong order sa Japan, sa Italy o France. Mga utol. Bukod pa yung order natin sa Israel. At ito po palagay ko puro utang. No? Government to government. So yun yung tulong ng ating mga kaalyadong bansa sa atin. Okay? At sana, kaya rin naman natatagalan baka binubulsan naman ng iba. Alam naman natin yung corruption dito, di ba? Comment nyo, opinion nyo, tuloy muna natin. Malaking bagay to para sa hukbong sandatahan
ng Pilipinas sa ating depensa. Kailangan natin yan, mga utol. Ang mga Acero class ang humahabol at lumalapit sa mga Chinese warships noong pumasok sila sa ating bansa, samantalang ang malalaking warships ng Navy tulad ng BRP Jose Rizal ay nagmomonitor lang din sa malayuan, kaya kailangan pang paramihin ang ating mga Acero class vessels. Tama. Bawat vessel ay kayang magdala ng 8 spike and loss missiles na may range ng nasa 32 kilometers, at hindi man ito kayang palubugin ang mga malalaking warships, ay kaya naman itong i-disable ang mga armas at mga subsystems nito na sapat na upang hindi na makaatake ang vessel. Ang mga Acero class ay nabili ng bansa mula sa Israel at nagkaroon ng technology transfer, kaya pwede na itong gawin sa ating bansa, ngunit limitado lang din talaga ang kayang gawin ito, at dapat pang mag-invest sa malalaking vessels ang Pilipinas. At sa totoo lang, mga utol, naalala ko yung statement ng isang Chinese general, no? Sabi nila kung lulusubin nila ang Pilipinas, parang wala pa tayong 2 oras na sakupin. Pero, 'di ba? Yung kalooban ng totoo 'yun. Kaya nila 'yun. Sobrang lakas ng kanilang persang militar, 'di ba? Yung naval nila, napakalakas ng navy nila, mga utol. Sila yata pinakamaraming assets, barko. Hindi sila pinakamalakas na navy sa buong mundo. Pero sila yung pinakamadami na mga kagamitan, mga armas. Anyway, pero dahil nga nasa likod natin ang US, at pag nasa likod mo ang US, nasa likuran mo rin ang NATO, hindi nila pwedeng gawin yan ng basta-basta. Napakarami nilang bagay, itong China, napakarami nilang mga bagay na dapat ikonsidera. Kung wala, tatagal ba sila pagdating sa pondo, yung sa pag-sustain ng gera o makipaggera sa United States of America. Pero what if pabayaan tayo ng Amerika? Anong mangyayari sa atin? Tuloy muna natin. Paano kung may pag-uusap sila? Kaya iniisip ko lang. At dahil nga sa may technology transfer ang mga offer ng Israel, dapat pang mag-invest ang bansa sa Israel shipyards na kung saan marami pa silang kayang i-offer para sa ating Philippine Navy, tulad na lang ng SAR-72 corvettes na may kaliitan na klaseng warship. Kaya nitong magdala ng 8 anti-ship missiles na mas malakas kumpara sa missiles na dala ng Acero class, at ang ganitong klaseng vessel ay kayang-kaya gawin sa Pilipinas at kaya ding pondohan ng Philippine government. Hinding-hindi kaya tapatan ng ating bansa ang mga naglalakihan at titik sa armas na warships ng China, ngunit ang kaya nating gawin ay paramihin ang ating vessels na mayroong anti-ship missiles na magiging mensahe sa China na kaya nating pumalag kung sakaling mag-umpisa sila ng gulo sa ating bansa. Yan, mga utol. At yan, sana ay matuloy lahat ng acquisition na gustong gawin ng Pilipinas. Sana pondohan ng ating gobyerno. Hindi, nagtatalo-talo sila. Anyway, iti-trivia ko lang, kung hindi ako nagkakamali, no? Way back nung panahon ni President Marcos, Ferdinand Marcos, isa po ang Pilipinas sa pinakamalakas na navy sa buong Asia. Kung hindi ako nagkakamali. Okay, paki-comment ang inyong opinion hinggil dito sa atin. Napakaganda niyan. Sana naman ay matuloy. Okay, maraming salamat sa Romel TV. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kaya mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat.